Basta open na open yung third eye, grabe yung, no? Harassment. Lalo-lalo na kapag 24/7. Kung may kilala kayo na 24/7, makinig kayo ha, 24/7 ay makakita ng mga iba't ibang espiritu. Yan po ay walking possess. Sa mga alas 8 kami lakad papunta sa kabundukan, sa kabukiran para makabisita ng mga may sakit. And then after that, pupunta tayo sa sa hinupulan para sa pagdaos ng misa sa mga kapatid natin nandun sa kabundukan. Mga 30 minutes from here ang travel. So, may distansya din, no? At ngayon, greetings muna tayo sa mga nanonood ngayon. Pero kung gusto kayong tatawag sa atin, pwede kayong makatawag dahil parang may ito yung number natin, 0970 836 9849. Kung personal kayo tatawag sa programa, dito lang sa programa natin sasagutin, 0970 836 9849. Ulitin ko ha, pwede kayo mag-interact sa ating sa cellphone lang, no? 0970-836-9849. So, gagamitin na natin ito sa ating programa. Itanong mo kay Father D. So, mga 30 minutes lang ito dahil may may misa tayo ngayon at may gawin tayo ngayon bago tayo maglalakad, no? Papunta sa live na ba tayo? Hindi ba tayo live sa Facebook, no? Live na pala. So, excuse muna. Okay. So, greetings muna tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin, mga kapatid. Si Arlene Calamba, good morning, Father. Have a blessed Sunday watching from Hong Kong. Amping Kanunay. And si Marilu Taray Abilia is watching. Jean Escalera, good morning, Father. At si Anin Boiser is watching. Maayong buntag. Father Darwin, at in-check mo na, hindi natin mababasa. At ngayon, mga kapatid, kahapon, may ini-exercise tayo from Cortez, Bohol. Elementary student, mga kapatid. At ang reklamo sa bata, meron siyang makikita Meron siyang makikita na may sungay, may pula yung mata, no? At laging tumitingin sa kanya. Yung batang ito, babae, mga 10 years old.
At lagi silang sumusubaybay, lalong-lalo ng bata. Lagi itong sumusubaybay sa ating programa. So, ulitin ko yung cellphone number natin. Pwede kayo papasok, pero hanggang 7:30 lang tayo. 0970-836-9849 para maka-interact kayo sa ating programa ngayon. Pwede kayo magtanong. Welcome lahat po dito. Kung may personal kayo na katanungan, well and good, pwede kayo mag-direct sa ating programa lang. Pero outside sa ating programa, hindi na natin sasagutin, no? Para lang ito sa ating programa ngayon. Dito sa itanong mo kay Father Darwin, no? So, ulitin ko yung cellphone number sa ating programa ngayon, 0970-836-9849. So, pwede kayo mag-interact, no? 30 minutes lang po muna ngayon dahil marami tayong schedule sa umagang ito. And then, ang sarap ng tulog ko. Maaga tayong natutulog. 6:30 na tayo nakagising. So, alas 10 tayo natulog. And then, nakagising tayo 6:30. So, straight yung tulog natin. 8 hours po yung tulog natin. At so, ang gaan kapag masarap yung tulog natin, mga kapatid. So, patuloy tayo. Itong batang ito, nakausap ko nung nag-misa ako sa, yung magulang, nakausap ko nung nag-misa ako sa second patron sa Cortez. Nag-misa ako doon. After ng misa ko, sabi ni Father Nax Melvin Aquila, Father, may parokyano ako na open yung third eye. Basta open yung third eye, grabe yung, no? Harassment. Lalo na kapag 24/7. Kung may kilala kayo na 24/7, makinig kayo ha, 24/7 ay makakita ng mga iba't ibang espiritu. Yan po ay walking possess. So, yung bata, hindi naman walking possess. No? Pero meron lang siyang makikita. At sinabihan ko, yung pamilya mo, may pamilya ka ba? Tinanong ko yung magulang, may pamilya ka ba na may occult practices? May occult power o albularyo? So, meron po yung nanay ko. Kaya pala, yan ang isa sa mga big factor, mga kapatid. Ma-open yung psychic ability mo. Ma-open yung occult power mo. At dahil doon, ito, isa sa mga mabigat na rason. Yung lola ng bata ay may kakaibang taglay. At sinabi ko sa kanya, hindi mo na ako mag-deliverance sa bata. Makinig muna kayo sa catechism. Dahil nag-uusap kami Friday. And then, nandun ako sa Saturday. Sa Sunday, wala ako doon. Dahil, pupunta tayo sa Manila for conference of PACE. Yung PACE is Philippine Association of Catholic Exorcists. So, sa buong Pilipinas po yan. And then, updating po yan. Para saan? Para yung mga exorcists ay hindi ma-static yung kanilang kaalaman. Ongoing yung ating pag-aaral. Kahit ako ay patuloy pang nagbabasa sa mga aklat na mga nauna pa natin ng mga exorcists. So, how many years na sila? Mga 30 years na siguro si Father Sikia bilang isang exorcist. Grabe, no? So, pasalamat po tayo. At then, nag-contact sa atin yung secretary ni Father Jose, si Sister Joy, na from time to time,
may interview ako nila para sa aking mga karanasan dito sa Diocese of Tagbilaran. Dahil give and take po ito eh. So maraming karanasan ni Father Sikia na hindi ko naranasan. At marami din akong karanasan na hindi din nila naranasan. So give and take by this wonderful listening to each other experiences of the active exorcist throughout the Philippines ay lalong maging mabisa pa yung ating pagserbisyo sa mga mahal natin na kapatid. Lalong-lalo na yung mga hinaharas ng ating kaaway. Sa sunod na live natin, iparinig ko sa inyo yung yung sinabi ng mga demonyo. Address niya sa mga pari po. Sa sunod na araw na yan, siguro sa pagbalik ko dito, sa pag-uwi ko, dahil mas mabuti na malinaw at mapapakinggan dito. Dahil salamat tayo ni Sir Elton na binigyan tayo ng complete gadgets para maging malinaw po at klaro yung paghatid natin sa aral na dalisay ng ating inang simbahan. At salamat pala sa mga advance greetings. Hindi ko pa po birthday. Birthday ko po August 23 pa po. No, malapit na this week. At 40 na po tayo. No? At si Jansky TV Gaming, good morning Father Darwin. Si Arlen Sarmiento sa YouTube, sa YouTube ito, nagbabasa ko sa YouTube comment. Good morning Father Darwin, watching from Cotabato. At si Jansky, sabi niya, ano pala ang gospel ngayon Father? So nandun sa ano ko sa tingnan natin gospel ngayon yung talata sa gospel ngayon ay so ito yung gospel natin ngayon. John, it is all about the Eucharistic discourse. John chapter 6 verse 31. I am the living bread. 51 to 58 po. Yan po yung gospel natin ngayon. So, walang nag-interact natin ngayon. So, iulit ko. Yung cellphone number natin, take note niyo po ito sa programa natin. Every time na magla-live tayo, pwede kayo tatawag. Welcome po lahat ng ibang sekta dito. No? 0978369849. So, ulitin natin. 0978369849. 0970. Dahil wala akong Zoom dito. So, gumawa na lang tayo ng public number para dito sa ating programa. Itinong mo ni Father D. 0970-836 9849 para maka-interact kayo sa atin. From time to time, nag-live tayo lang. Okay? So, nung sinabi ko sa nanay na dalhin mo yung mga magulang mo. At sabi niya, hindi yun magsamba, Father. Dalhin mo dahil may catechism doon. Pinaka-importante yung catechism. At marami sa atin binabiliwala yung catechism. So, ito po, Catechism of the Catholic Church. Bawat isa natin, bawat pamilya natin, nirekomenda ko po itong official book ng ating simbahan. At sa mga pag-aaral natin, mas mabuti magbabatay tayo sa katekismo, sa mga aklat ng ating simbahan para yung presentation natin ay hindi ating sariling opinion lang. No? May fundamental of Catholic dogma din tayo. No? Kailangan natin yan eh. Sa imong mga prayers, Father, iampo mo kami, i-appeal, ilabi na ako mga anak, Father, malikay kami sa dautang, sa man to, nawala, dautang,
Father, malikay kami sa daotang espiritu o sa mga disgrasya o katalagman. Thank you, Father, si Jocelyn Ozon sa Ludaga. So, patuloy tayong magdasal. God is everywhere. Just call His name and she will rescue us. Amen? So, yan po ang pinakamagandang balita, no, na gusto ko just call His name and also ask the intercession of the saints and ask the intercession of the angels, because angels is really real in the here and now. Ask lang ko, Father, open ba ang Office of Healing and Exorcism yung August 23? Salamat kaayo. So, yung August 23, Bernis po yun, open po yun. And then, wala po ako dyan dahil pupunta tayo sa Manila ngayong gabi. Yung gabi po. Okay? And then, patuloy tayo. So, ina-advisean ko yung nanay na punta kayo sa office. Pinaka-importante po yung catechism po. Huwag nyo po yung take for granted. Dahil yung catechism po, knowledge is power po, di ba? Knowledge is power. Kinakailangan po natin yan. So, pumupunta sila kahapon. Sunday ngayon. So, pumupunta sila doon kahapon. At, ang nangyari, ito po ang nangyari mga kapatid. Ano nangyari? Nag-react po yung bata sa harap ng lolo at lola. At nakakatikize ako. Sumigaw, umiyak, no? At meron siyang nakita. Ano yung nakita ng bata? Ito yung nakita ng bata during exorcism. Yung demonyo. Matalas yung kanyang mata. Pula at may sungay. Pero before that, nakausap natin ang bata. At grade 5. No? Grade 5 siya. No? So yung grade 5, mga 10, no? Mga 10 or 9. At ang nangyari, kinausap kong bata after sa deliverance and closing the third eye. Yung closing the third eye, yung solemn prayer sa closing the third eye, consecration to Mama Mary. Grabe mga kapatid. Alam nyo ba, nahirapan siya sa pagbasa. Nahirapan talaga siya literal sa pagbasa. Hindi lang siya nahirapan sa basa, umiiyak, sumisigaw, nagbabasa sa closing the third eye. Sabi ni nanay, ano nangyari sa anak ko? Yan ang palatandaan na na-active na yung occult third eye niya. Posible siya dahil hindi na nag-practice ang lola, siya ang isusunod. Siya maging albularyo kung hindi ito magamot at hindi ito ma-close yung psychic ability niya. Third eye is not a gift from God. Take note ha. Third eye is not a gift from God. It is a curse from demon. So, dapat i-close yan. Okay? At doon, nag-react. And then, tinanong ko yung bata, may nakita ka ba while I'm praying the prayer of the church? Yes, Father, galit na galit yung demonyo, Father, kaya nga umiyak ako. Nagpakita yung demonyo sa akin while you are praying the prayer of the church, Father, no? Galit na galit siya sa'yo, no? Sabi ng bata. At ngayon, na after closing the third eye, wala na siya, Father. At dahan-dahan, hindi na umiyak yung bata. At sinabihan ko yung nanay, hindi pa sila kasal sa pare. No, yan po ang isa sa mga kinakailangan ninyo na i-consider. No, yung kasal sa pare. No, pinaka-powerful po yun dahil yung kasal ng pare ay sakramento po yun. Hindi po yun tatag ni Father Darwin yung sacrament. Tatag po yun kay Kristo. Tatag po yun ni Kristo. Father, naalang ko pangutana nga importante, Father, kay naglibog jud ko, Father. Nagsugod jud ni katong sudla ng akong anak. Unsa may pangutana ni mo igsoon?
So, yan mga kapatid. No? Malapit na tayo mag-exit, no? Nas City Media, mag-exit na tayo. Kain ako ng kaunti ngayon. Hindi na yan normal. Pa sobrang silos pa ba? Normal pa ba yung sobrang silos? Yes, hindi na yan normal po. Yung hindi na natural na silos. Kailangan niya ng sacrament. Kailangan din niya ng processing sa kanyang sarili. Ma-process yung kanyang sarili or counseling. At kailangan, higit sa lahat, kailangan niya ng sacrament at deliverance din. Para ma-deliverance siya sa grabe yung spirit of jealousy. Okay? At may 10 minutes lang tayo, no? Para sa live natin. At si Eric Jan Aligato, Father, palihog ug tubag nga nung sige ko ug urong, Father. So, go to the sacrament, kapatid, and then seek for counseling also, no, para ma-process mo yung mga hinanakit sa buhay, and then do self-deliverance after receiving the sacrament of confession, and then magsamba ka lagi at gamitin mo yung mga sacramentals. At patuloy tayo sa bata, nanginginig yung demonyo, nakikita niya sa takot. While we are doing, hindi naman magsisinungaling yung bata, di ba? Hindi naman nagdadrama yung bata. Sabi ni Pastor Rian, nagdadrama daw. Hindi nga niya tinanong, hindi nga ini-interview niya yung mga pasyente. Judgmental talaga itong pastor na ito. At sana mamulat ka sa katotohanan, pastor. Hindi naman yun drama, no? Yung araw-araw na nangyari sa ating office. Kung ang exorcism at drama, hindi siguro nag-exorcise si Kristo. Ginagamit niya ang Matthew chapter 7 verse 21 na meron ding nagpalayas ng demonyo pero hindi galing sa Diyos. Totoo yun. Hindi galing sa Diyos kapag hindi ginawin ang paraan sa Diyos. Kung ang paraan sa Diyos, sasabihin mo na nagdadrama lang, kini-question mo ang Diyos niyan. Diba? Ang ginagamit natin, wala naman akong ibang ginagamit. Yung paraan naman ni Kristo, nandito tayo sa tunay na simbahan. Na nag-question natin, hindi tunay na simbahan. Paano yun? Paano maging tunay yung assessment mo na sa ibang sekta ka, natatag lang ni John Smith? Diba? Watching from New York, Father. Pero taga Bohol, pangarap ko maka-attend ang family ko kasama ang nanay namin, 84 years old, para sana ma-renounce ang mga superstitious belief. Kinakailangan po yan. No? So, hinikayat ko kayo na pupunta sa office para it is a cleansing, by the way. It is a cleansing. Kumplito po yung office natin. May catechism, may healing session through the sacraments, may deliverance sa lahat na bumisita natin. At ang dami talagang gagaling. Pero, by the way, baka matrap kayo sa healing. Hindi yan ang pakay ni Kristo. Ang pakay ni Kristo ay tayo po ay dahan-dahan na mababago. Yan ang misyon ni Kristo sa atin, mga kapatid. Bakit itinayon niya yung healing and exorcism ministry po? Sana matungnan niya na akad mismo sa Valencia. October amo plano si Nea Athon. Sa first week po nandiyan ako sa Valencia, but the following week po ay meron tayong Marian pilgrimage po. Ngaten ako wala na ako sa October 10. Good morning, Father Darwin. Si Arnie Kabasag, no? Si Lina Salomon. Morning, Father Darwin, at sa mga team exorcist, God bless you all. So, God bless you din, si Lini Salomon. Si Nilfi Ogay Hayon. So, patuloy tayo. Sabi niya, natatakot yung demonyo sa iyo, Father. Masama yung tingin sa iyo, Father, while you are continuing, while you are praying the the prayer of the church. And then, kaya nga ako sumigaw, nakita ko siya, Father, ang sama ng tingin niya sa'yo. At umalis. Wala na siya ngayon. Grabe yung
Yan ang kapatid no? May sungay, kaya nga natatakot yung bata. Sa sigaw siya, sa takot. At yung merong difficulty in breathing. Ganon, no? Grabe, no? So, yan po mga kapatid. Patuloy lang tayo na mag-share sa mga religious experiences natin. At yung angelology natin, parang sunod na sa pag-uwi ko dito dahil malaki yung aklat. Ito lang dadalhin ko para while sa aeroplano tayo, sakay tayo ng aeroplano or sa kwarto lang ako, makashare man ako saglit ng mga catechism para sa inyo. At i-welcome natin si Brother Maylord Bidoy ba yun? Ang apelyido niya from Aglipayan to Catholicism. 26 years po siyang protestante at ngayon laging nanonood sa atin, maging ganap na Katoliko. Maging ganap na susunod na araw, maging ganap na siya na Katoliko. Si kapatid na pangalan nito, wala. At si kapatid na Striber Crystal, no? 1,200 po ang pinadala niya kahapon. At si Berry Bug, no? 500 stars. Salamat po sa mga walang tigil na sumusuporta sa ating programa po. At dahil oras na at may ilang minuto pa. So, basahin na natin yung mga nagdagdag ng mga. So, salamat sa inyong lahat sa walang humpay. Ang daming nag-comment natin sa ating live. At si Mary Ferraris, good morning Father Darwin, God bless. No, si Jocelyn Oberis, hello Father Darwin, good morning pod. At hello Father, pwede ba na ako diri Iceland, pwede ko mo sabay nimo sa blessing? Yes, basta wala kang malalapitan ng mga pari dyan. Last resort na po yan, no? Yung pag online blessing po, no? Yes, pupunta ako ngayon, no? So, wala na tayong oras mga kapatid. Maraming salamat po. At from the time, pwede kayo mag-interact sa sunod na live natin. Ibibigay ko yung number natin sa programa at pwede kayo mag-interact, no? May nagpadala sa atin ng sulat, University of Southern Philippines Foundation. Pasensya na po, hindi ako makapunta dyan dahil may mga schedule ako sa panahon na sa inyong invitation po. So, hindi ko mag-grant lahat ng mga invitation ninyo dahil sa grabing invitation din. Please contact me, sister, kasi may pari tayo dito sa Iceland na mag-bless. Oh, very good. Christian Yuan. Kapatid na Jocelyn, nandyan si Christian Yuan po. Pangbutang-butangan nako oguli oil, mga tulsiya, tapos sakit daw nya di mo inom sa holy water, dili mo inom kay sakit daw nga wala man siya kabalo nga holy water tong akong gipainom. So si Marife in Cabo. So possibly may occult spirits dahil hindi naman masakit yung mga sacramentals. Basta mag-react. Kung nag-react siya dyan, kailangan natin na ma-deliverance at ma-renounce. Una, protection, renouncement, consecration, and then the conclusion prayer. Nandiyan yun sa aklat ni Father Sikia. Okay? So, wala na tayong oras. May gagawin pa tayo. And then, alas 8. Kakain pa tayo. And then, alas 8 ay pupunta na tayo sa kabundukan for masses and anointing of the sick. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light,
my